Kumusta mga kanegosyo? My name is Roy Z, ang inyong negosyo partner. Sabi nila, ang kapalaran ay nakasulat na sa ating mga palad, na kung ipinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay ay para lamang sa mga may diploma, sa mga may kapit o sa mga ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na ang isang taong dati ay humahawak ng walis, nagpapalit ng lampin at nagluluto ng pagkain ng iba, ay may kakayahan palang maging CEO ng sarili niyang kumpanya. Sa video na ito, itatampok natin ang kwento ni Rebecca Bustamante, isang dating domestic helper sa ibang bansa. Pero ngayon, nagmamayari na ng multimilyon na kumpanya. Isang babaeng nagsimula sa wala, dumaan sa matinding hamon ng buhay pero ngayon ay tinitingala bilang isa sa pinaka-maimpluwensyang CEO sa buong Asia. Ito ang success story ni Rebecca Bustamante Mills na naging yaya to milyonarya. But before we proceed, kung bago ka lang sa ating channel, paki-like naman ang ating video bilang suporta. At syempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ipinanganak si Rebecca Bustamante sa Dasol, Pangasinan. Pang-7 siya sa 11 magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lamang ay naranasan na niya ang iba't ibang uri ng trabaho para makatulong sa pang-araw-araw na panggastos ng kanilang pamilya. Pero dito pa lang, makikita mo na ang sipag at dedikasyon na naging susi ng tagumpay ni Rebecca. Noon pa lang mahilig na siya sa sales o sa pagbebenta. Hindi siya napilitan. Sa katunayan, na-enjoy niya ang ganito. Nagbebenta siya ng pandesal sa umaga, ice buko at ice candy naman sa hapon. Tinutulungan din niya ang kanyang nanay na magtinda ng isda sa palengke. Alam nyo, dito madalas nagkakamali ang marami. Madalas, ang tingin ng iba sa pagtitinda sa kalsada ay isang anyo ng kahirapan. Pero para kay Rebecca, ito ang kanyang unang business school. Natutunan niya kung paanong makipag-usap sa tao, kung paanong humawak ng barya at kung paanong hindi mapahiya sa pag-aalok. Sa high school, hindi rin siya tumigil. Namasukan siya ang katulong sa iba't ibang mga pamilya sa kanilang bayan. Naging sales lady rin siya sa tindahan ng kanilang mayor. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Rebecca ay nag-iipon ng karanasan. Pero noong 1985, nagbago ang lahat. Namatay ang kanyang ina. 18 taong gulang lamang siya noon. Ang masakit pa rito, ang dahilan ng pagkamatay ay ang mismong kahirapan. Wala silang pambili ng gamot. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing ignition o ang mitya ng kanyang galit at determinasyon para makaahon sa hirap ng buhay. Umalis siya ng Pangasinan at nagtungo sa Bataan para magtrabaho sa isang factory dahil kailangan niyang pag-aralin ang mga mas nakababatang kapatid. Noong 1986, sa edad na 19, lumipad si Rebecca patungong Singapore bilang domestic helper. Dito nagsimula ang realidad ng buhay OFW. Malayo sa pamilya, pagod sa trabaho at minsang minamaliit ng iba. Pero ito ang sikreto ni Rebecca. Hindi niya itinuring na prison sentence ang pagiging yaya. Para sa kanya, ang Singapore ay isang hagdan at oportunidad. Habang ang ibang kasama niya ay ginagamit ang day off para mag-relax o maggala, si Rebecca ay may kakaibang plano. Nag-enroll siya sa Open University of Singapore Institute of Management para mag-aral ng accounting. At ito ang matindi, hindi alam ng kanyang mga amo na siya ay nag-aaral. Ganito ang naging schedule ni Rebecca. Magsisimula ang trabaho niya alas 5 ng madaling araw, maglilinis, magluluto at mag-aalaga ng bata. Pagdating ng alas 11 ng gabi, kapag tulog na ang lahat, doon pa lamang siya magbubukas ng kanyang mga libro. Mag-aaral siya hanggang 1:00 ng madaling araw. Halos 2 hanggang 3 oras na lamang minsan ang kanyang tulog. At ang tanging day off niya sa isang buwan, hindi niya to ginagamit para pumunta sa Orchard Road. Ginagamit niya ito para pumunta sa eskwelahan, kausapin ang mga professor at kunin ang kanyang homework para sa isang buong buwan. Sinasabi natin na busy tayo.
Sinasabi natin na wala tayong time para magbasa o mag-aral. Pero narito ang isang yaya sa Singapore, kulang sa tulog at pagod sa maghapong trabaho, pero natapos ang undergraduate program. Ang lesson, hindi problema ang oras. Ang problema natin ay priorities. Pagkatapos ng 3 taon sa Singapore, hindi pa rin sapat ang kinikita niya para sa pangarap niya sa kanyang pamilya. Kaya lumipad siya patungong Canada. Halos 4 na taon siyang naging yaya doon. Pero ayon mismo kay Rebecca, learning is very important. Habang nag-aalaga ng bata sa Canada, nagpatuloy siya sa pag-aaral para sa kanyang graduate studies sa accounting at marketing sa Ryerson University sa Ontario. Para kay Rebecca, ang success ay parang software. Kailangan mong i-update ang skills mo araw-araw. Ngunit noong 27 years old na siya, may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Halos tapos na niyang pag-aralin ang lahat ng kanyang mga kapatid. Natupad na niya ang pangako niya sa kanyang ina. Panahon na, para sarili naman niya ang kanyang asikasuhin. Gusto na niyang magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi basta-basta si Rebecca. Hindi siya yung tipo na aasa lang sa destiny. Ginamit niya ang kanyang marketing and sales mindset sa paghahanap ng mapapangasawa. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa dating at ang pinaka-unique, gumawa siya ng listahan ng qualifications. Isinulat niya kung anong klaseng lalaki ang gusto niya, hindi lang basta mabait o kaya naman ay gwapo. Kailangan ay pasok sa kanyang standards. Isang kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa isang businessman na si Richard Mills. Pero bago pumayag si Rebecca, ginawa niya ang trabaho ng isang researcher. Nag-research siya tungkol kay Richard sa internet. Nang mag-date na nga sila, may isang ginawa si Rebecca na hindi niya inaasahang magiging meet siya ng seryosong relasyon. Nagsinungaling siya. Sabi niya, mayaman ang background niya at maayos ang kanyang financial status. Siguro dahil sa takot na baka hindi siya seryosohin ng isang foreign businessman kung sasabihin niyang yaya lamang siya. Pero matapos ang ilang linggo, nung gusto na siyang ipakilala ni Richard sa mga magulang nito, kinabahan si Rebecca. Sabi niya sa sarili, kailangan ko na itong aminin. Inamin niya ang lahat tungkol sa kanyang totoong pagkatao, pero imbes na magalit ay mas humanga pa sa kanya ang lalaki. Sa edad na 31 years old, ikinasal si Rebecca kay Richard. Pero hindi lang sila naging mag-asawa, naging mag-business partner din sila. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang master's degree, nagtrabaho siya bilang marketing executive sa Canada at nagpatayo pa ng sarili niyang kumpanya doon, ang HiQ Personnel. Noong December 2000, nagbakasyon ang mag-asawa sa Pilipinas para mag-celebrate ng Pasko. Pero ang dapat sana ay bakasyon lang ay naging for good. Na-inlove si Richard sa kultura at values ng mga Pilipino. Gusto rin nilang dito lumaki ang kanilang 2 anak. Sa Pilipinas, hindi naging madali ang lahat. Nagtrabaho muna si Rebecca sa Mary Kay Cosmetics at sa Canadian Embassy. Pero noong 2005, nagdesisyon silang mag-asawa na itayo ang sarili nilang kumpanya, ang Shalray Associates. Ano nga bang ginagawa ng Shalray? Sila naghahanap ng mga senior management executive positions. Ibig sabihin, kapag ang isang malaking multinational company ay naghahanap ng CEO or director, ang kumpanya ni Rebecca ang tinitingnan nila. Ang dating yaya na sumusunod sa utos ng kanyang amo, ngayon siya na ang naghahanap at nag-i-screen ng mga boss ng malalaking kumpanya sa Vietnam, Singapore, Malaysia at Indonesia. Pero para kay Rebecca, hindi lang tungkol sa pagkita ng pera ang Shalray. Noong 2009, itinayo nila ang Asia CEO Forum. Ito ay isang non-profit organization na nagsisilbing corporate social responsibility ng kanilang kumpanya. Bakit nga ba niya ito ginagawa? Ang sabi ni Rebecca, I came from nothing. I wanted to give back to where I came from. Ang layunin niya rito ay i-promote ang Pilipinas sa mga foreign investors. Para sa kanya, kapag maraming investment, maraming trabaho. At kapag maraming trabaho sa probinsya, wala nang nanay na mamamatay dahil walang panggamot at wala na ring mga kapatid na kailangan mag-OFW dahil sa gutom. Noong 2014, inilunsad nila ang Asia CEO Awards na may temang Emerging Asia. Sabi ni Rebecca, ang mga Pilipino ay achievers, pero humble and quiet.
Gusto niyang gumawa ng ingay para malaman ng buong mundo na mga Pilipinong negosyante ay world class. Isa pa sa pinakamahalagang advokasya ni Rebecca ay ang pagpapaangat ng mga kababaihan sa leadership roles. Napansin kasi niya na maraming kumpanya ang bilib sa mga Filipina CEOs. Pero maraming nanay o kababaihan ang takot kumuha ng mataas na posisyon. Ang payo ni Rebecca ay simple lamang, setting priorities, time management at open communication. Bago natin tapusin ang kwento na ito, himayin natin ang 5 bagay na pwede mong matutunan mula sa success story ni Rebecca Bustamante. Number 1, huwag kang mapapagod matuto. Kahit nga naging CEO na siya, sinasabi pa rin niya na learning is very important. Ang knowledge ang pinakamalakas mong magiging sandata. Number 2, maging strategic sa oras. Kung kaya mong mag-aral mula 11 p.m. hanggang 1 a.m. pagkatapos ng 16-hour shift, wala kang dahilan para sabihin wala kang oras. Number 3, know your value. Kahit yaya si Rebecca, hindi niya naramdamang mababa siya. Naniwala siya na pansamantala lamang ang sitwasyon. Number 4, have standards. Mula sa paghahanap ng trabaho hanggang sa paghahanap ng asawa, may qualifications si Rebecca. Hindi siya nakontento sa pwede na. Number 5, give back. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung gaano karaming tao ang natulungan mo sa pag-asenso mo. Ang kwento ni Rebecca Bustamante Mills ay hindi lang para sa mga yaya o OFW. Ito ay para sa bawat isa sa atin na minsang nararamdaman na ang kapalaran ay parang napakadamot. Minsan ang kailangan lang natin ay huwag tingnan ang ating sarili base sa ating kasalukuyang trabaho, kundi base sa ating potensyal. Ikaw na nakikinig ngayon, baka nagtitinda ka rin ngayon ng pandesal o baka pagod ka na sa iyong office job o baka naman iniisip mo lang sumuko. Tandaan mo ang kwento ni Rebecca. Walang permanenteng hirap sa taong ang utak ay laging bukas para matuto. Ang bawat paghihirap ay training ground para sa mas malaking hamon sa ating buhay. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.